Ayan guys, good morning. Nandito na tayo mismo sa loob ngayon ng Fort San Pedro dito sa Cebu. So, andito ngayon, 'di ba may nakita kayo kanina, tatlong lalaki na nag-uusap dito sa loob. Eto, lalapitan natin sila guys. This is a ambush. Hey, hi sir. Good Hi. morning. Still remember me sir? Naalala mo pa ako? Ayan. Oo, siyempre. Okay, so ayan yung mga tauhan mo sir. Oo. So, nagbibigay na si Sir ngayon ng kung ano yung gagawin ng dalawang to this morning. So, ito, Sir Albert. Yes, Okay. Si Sir Albert ngayon, ikaw na yung dito sir Executive sa Director. Executive Director sa Fort San Pedro. Ayan. So, Sir, yung entrance fee dito magkano po? 30. 30. Tapos, 20 sa estudyante with ID. 20 sa Tapos, meron tayong senior citizen, 24. Meron pa yung nagpo-photoshoot. Apo. Yung Magkano 'yon? Package yun? Package yun, 500 packs. 6 packs. So, 6 packs. kung merong extra, yun, babayad na sila ng entrance, which is 30 pesos. So 'yon. Yung ibinabayad na entrance sir, will be used for sa mga No, it will goes to the sa city. sa government. city. Sa Okay. kaban mismo ng So sila na yung nagpi-finance dito opo. sa AKE. So meron kaming annual budget na yun Ay. yung gagamitin na. ayun. So guys, mga nasa Manila or nasa ibang bansa na kayo'y gustong pupunta dito sa Cebu. Halimbawa sir, gusto nilang pumunta dito, anong masasabi mo? Well, bisita sila. Itong Fort San Pedro is the oldest, the smallest tri-bastion fort dito sa Pilipinas. Kumbaga, dito nag-umpisa. Dito nag-umpisa yung colonization, dito nag-umpisa yung Christianization. Tapos, nung dumating ng mga Kastila, si Miguel Lopez de Legazpi ang nag-utos na itayo ang Fort San Pedro para suportahan yung mga natives dito na pinamumunuan ni Raja Tupas, kasi si Raja Humabon yun yung panahon ni Magellan. Okay. Pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi, si Raja Tupas, pamangkin ni Raja Humabon, ang namumuno. So since then, nag-order siya ng patayo ang fort. Tapos si Miguel Lopez de Legazpi pumunta ng isla-isla hanggat dumating siya sa Manila at nag-utos din ng patayo ang Fort Santiago. Ayun. So, Yun pala yung the rest is history. the rest is history. Ang pinakauna is ang Dito. Fort San Pedro Fort dito San Pedro. Ito sa yung Cebu. una talaga. Ito yung una. Tapos pangalawa lang yung Santiago. Fort Santiago sa Manila. So, yun guys, kahit ako nga, taga Cebu ako, pero hindi ko yan nalaman. Hindi ko yan. Ngayon ko lang yan Marami, nalaman. kaya nga, mas marami pumupunta dito. Kasi pagka pumunta ka dito, tapos tingnan mo lang yung Fort San Pedro, it's just a piece of stone. Yeah. Oo. Pero kung nalaman mo ang istorya, ang buong istorya niya, talagang mamamangha. Opo. Talagang masasabi mo ang ganda pala. Ang ganda. Oo nga. Kaya ako nga, i-invite ako. Pumunta kayo sa Cebu. Pumunta kayo ng Fort San Pedro. This is where it all began. Kaya nga yung slogan ko, balik Cebu sa Fort San Pedro, where history comes to life. Wow. Ano yun? Again, sir? Balik Cebu sa Fort San Pedro, where history comes to life. Ayun. That's Sir Albert S. Bistel III, the Executive Director Yes. dito sa Fort San Pedro de Cebu. Guys, merong gallery doon. Open ba yan every Well, day? open, So, yes. yes. So, yung nakikita nyo dyan, guys, sa taas, yan, lahat dyan. Ano yan? Yung di ba may ano dyan, sir? May aisle dyan? Dito. Dito, entrance Tapos, dito. pag akyat mo, meron tayong tatlong bastion. Bastion. Opo. Kasi triangular siya, di ba? Triangular in shape. Yung Opo. una is Bastion La Concepcion. Opo. Tapos dito naman pointing north is Opo. Bastion San Miguel. At Okay. dito naman pointing sa Mactan Channel is Bastion Ignacio de Loyola. Yung mga pangalan na yan at saka yung pangalan ng San Pedro, yan yung pangalan ng fleet ni Miguel Lopez de Legazpi. At yung San Pedro, yan ang mothership na sinakyan ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang Ang San Pedro. San Pedro. Ah. Ayan. So guys, no, ang ganda ng storya.
nakuha na natin yung storya ng Basilica. Ngayon naman is kung paano at bakit tinawag ito na Fort San Pedro. Kaya pala, yun. Tinayo para maging puwersa ng mga kapanahon ng Kastila against the Moro Raiders hanggat natapos ang Fort San Pedro in 1700. At the turn of event, tayo lumaban sa mga Kastila, ginawa nila itong puwersa nila. Kumbaga, base ng mga Base. Kastila. Ayun. Pero sa kasawiang palad, hindi talaga nakuha ng mga ating mga katipuneros dati. Opo. Hindi nila, kumbaga, hindi na-conquer yung Fort San Pedro. They tried yung sa pamunuan ni Leon Quilat, si Pantaleon de Liegues, pero bigo sila. Bigo sila. So, At paano natin na nakuha to? when the Philippine-Spanish War ended in 1898. Ayun. Pero hindi pa rin natin nakuha yan kasi pag 1890 pumasok yung mga Amerikano. Opo. Oh, so ganun pa rin. So after that, 1900 silang naggamit dito, mga Opo. Americans, until the Second World War. So Second World War, pumasok ang mga Japanese, dito na naman mga Japanese. Mhm. So the war ended 1945. So naging 1945 to 1950, 1955, ginawa itong mga LGU office. At Okay. dito rin ang Philippine Army. Okay. Saglit lang. Kasi, hanggang 1955 ata. So, kasi 1965 to 1972, somewhere that, ginawa itong zoo. Okay. So, kumbaga itong Fort San Pedro nung araw, it's just really a piece of stone. Kumbaga. But But now, this is a historic place kung tutuusin, talagang i-embrace natin kasi ang istorya mula noon hanggang ngayon nabubuhay sa pamamagitan ng makita natin. Kaya nga, ang part ng slogan ko, where history comes to life, you have to know the story to make it nga. alive. yes. Because kung titingnan ka lang sa palibot, wala. Wala. Opo. Ang gallery naman natin nasira. Part of the Fort San Pedro nasira nung Bagyo Odette. Odette. So, Pero ngayon, sooner, anytime soon, this year, Opo. magkakaroon tayo ng second restoration. The first major restoration took place in 2015. Inayos talaga ito. Ito na ngayon to. Yes. Dati kasi Bermuda grass. Opo. I remember. Tapos ngayon, nag-iba na. So, kumbaga, binubuhay lang siya para sa tao na pumupunta dito, mag-relax, they wanted to Yes know, po. ganito. May mga etc. bata pa nga doon, nag-study, no? Meron pa dito, garden wedding, yung mga ganun. Oo. Ginawa na lang natin siya ng park. Okay. So, anytime soon, maayos na to, yung gallery natin, meron na tayong exhibit niyan. Pero magbabago. yung gallery naman natin ngayon Ngayon is, meron tayong mga reproduced painting. Oo. Nung, Pero hindi pa natin pwedeng pasukin. Pwede. Pwede. Open Okay. siya. Oo. Open siya. So, Sige. ayusin lang. Tapos dito sa second floor, ginawa nating function room. Okay. Dito. Ito. Oo. Ito sa likod Sa natin. taas, Yan. So, Tapos magbabago tayo. Lagyan natin ng ilaw para talagang mabubuhay talaga siya kahit gabi. okay po. O, di ba? Kasi guys, ang Plaza Independencia kasi, sabi ko nga kanina doon sa video ko, pag mga ganitong araw, very peaceful siya. Yeah. But Pero mamaya, Yes, mapupuno tao. pag dating ng oras na yung talagang dadagsa na yung mga tao, lalo na weekend, sir, no? Lalo na week. Weekend, Sundays, yung mga kasambahay natin, pamilya, lahat-lahat, magkabarkada, Yan, pumupunta yan dito. Guys, naalala ko talaga na nung una, bata pa ko, dinadala ako dito ng mama at papa ko, talagang ang ganda dito. No, di ba? Ngayon, lilibutin natin ang buong lugar ng Fort San Pedro. Yan. Thank you, sir. Okay, thank you.